Magandang umaga po muli sa ating mga mahal na tagapakinig at lalong-lalo na doon sa palaging nakasuporta o sumusuporta sa aking mga video. Maraming salamat sa inyo. Ang topic natin o ang share ko sa araw na ito ay tungkol sa mga punong mapagkukunan ng galing o kapangyarihan na magagamit sa espiritual. Lalong-lalo na doon sa mga bago, pwede nyo itong kunin o gawin yung pananggalang. Halimbawa ay yung puno ng santol. Kada umaga ay magpapakita ang tinatawag na haring araw. At oras na ito ay lumabas ng unang sikat nito at ito ay tatama sa mga kapunuan. At oras daw na ito ay nakita mong unang tumama sa puno ng santol kung saan doon siya na tamaan ng liwanag ng bukang liwayway. Kukunin mo raw ito, yung pinagtamaan, at siya mong gagawing maliit na krus na kasing laki lamang o kasing haba ng palito ng posporo. Gawin mo itong isang maliit na krus at halimbawa tumama ito sa kanyang ugat. Nangangulugan na yung ugat na yon ang siya mong kukunin. At kung ito naman ay unang tumama doon sa sanga, yung sanga ang siya mong kukunin. At kung sa punuan, basta't kung saan siya unang tumama ang bukang liwayway sa kanyang pagsikat, ay siya mong kukunin. At yun nga, gagawin mong isang maliit na krus na siya mong magagamit sa spiritual. At oras na nakagawa ka na ng maliit na krus na yun, ay ipasok mo sa simbahan. Pwede mo itong pabindisyonan, pwede ring ilubog sa may holy water nang sa ganon ay mabindisyonan siya ng Diyos Ama. At oras na ito ay nakuha mo na o nagamit mo na, kailangan mo itong talian ng tali na kulay itim. Yun lamang ang tanging kulay na nararapat sa kanya. At oras na ito ay nagawa mo ng kwintas. Ang mga kapangyarihan nito ay pwede mong magamit. Halimbawa doon sa mga may kulam o kinukulam, pwede mo itong parang tawas na magagamit mo. Idikit mo yung cross doon sa taong nakukulam at agad-agad kung siya ay napapaso, sasabihing mainit, nangangahulugan na ang may gawa noon sa sakit niya ay tao. Ito'y kinukulam o binabarang o ano pamang gawa ng tao. At kung ito naman ay sasabihin sa iyo nung taong dinikitan mo sa noo na naging pasyente mo, ay kapag sinabi niyang malamig, nangangahulugan na siya ay naiingkanto, naduduwende o ano pa mang elemento ang sa kanya ay gumagambala. Ganon, isa yon sa gamit ng nasabing kukunin mong taglay na galing sa haring araw o sikat o bukang liwayway ng araw. Makapangyarihan ito ay nasasakop sa sinasabing elemento o element ng kalikasan. At oras na ito ay gamit mo, maraming mga benepisyo nito, gaya ng panggagamot o ano pa mang maibibigay niyang tulong para sa inyo. At ito ay gaya rin ng puno ng atis. Ang puno ng atis ay maaring ganun din ang pagkuha
titignan mo lang kung saan unang tumama. Kailangan hindi pwede yung halimbawa kukuha kayo, pumunta kayo, may araw na hindi ganoon. Maaga kayo, yung hindi pa nasikat ang bukang liwayway ng araw. Halimbawa medyo madilim pa. Mag-aantay ka na doon sa puno ng nanaisin mong makuhaan ng galing. Halimbawa ay puno ng atis o puno ng santol. Titingnan mo sa oras na biglang lumitaw ang araw sa may sikatan nito at titingnan mo yung liwanag na unang tumama doon sa puno na babantayan mo. At oras na kung saan siya tumama, nangangahulugan na iyon ang siyang makukunan o pwedeng kunan ng galing o ng kapangyarihan. Ganun ang kailangan na tandaan pagproseso sa pagkuha ng mga galing o mga kapangyarihan ng haring araw. Napakabisa nito. Ito ang mga gamit ng mga sinaunang ermitanyo. Hindi na ito pwedeng sasabihin gaya ng medalyon na dadasalan para buhayin. Ito ay talagang buhay na sapagkat nakapaloob siya sa kapangyarihan ng araw. Gaya ng ibang mga galing na nakapaloob sa haring araw. Napakabisa nito at kahit ano ang siyang hawakan mong may karamdaman ay pwedeng mapagaling nito. At doon nga pala sa atis ay pwede rin ganun ang gawin nyo, krus. At mayroon ding makukuhang mula sa bunga ng atis. Halimbawa ay kukuha kayo nito, yung tuyo na, yung maliliit na parang kasing laki ng jolen na nahulog na. Ganun din ang pagkuha. Meron namang alas 12 o meron ding alas 3. Kung kukuha ka nito sa mga oras na naisin mo, ay kailangan kung ano yung kukunin mong mga hulog na, kukuha ka ng 3 piraso. Subalit sa iyong pagpunta, kailangan wala kang kasama. Ikaw lang mag-isa. At oras na ikaw ay dumampot ng 3 piraso ng atis na laya, na maliliit, kailangan huwag kang lilingon-lingon. Kumuha ka ng 3 beses at kumuha ka ng 3 piraso at kailangan yung kukunin mo ay hindi mo na hakbangan o naatbangan sapagkat iyon ay hindi pwede. Oras na nakakuha ka na ng 3 piraso, aalis ka bigla ng walang lingon-lingon at siya mong magagamit sa pang-araw-araw. Pwede mo itong gumawa ka ng maliit na lalagyan niya, balutin mo siya ng telang pula, tapos tahiin mo nang hindi naman siya mahulog. Pwede mo rin itong talian, ilagay sa iyong bewang o ikwintas. Napakabisa nito sapagkat ito ay para sa mga namamatanda o makukulam. Hindi ka basta-basta makukulam sapagkat hindi ka malalapitan ng espiritu ng kulam sapagkat mabahong-mabaho ito sa kanila. Ganon din sa mga elemento. Hindi ka basta-basta malalapitan sapagkat sila ay bahong-baho. At oras naman na may nakausap kayo o na may nasalubong kayong mangkukulam, hindi agad tatagal sa inyong makipag-usap sapagkat mararamdaman nyo o makikita nyo na parang siya'y sukang-suka sapagkat mabahong-mabaho para sa kanila ang may ganong dala. Napakabisa nito para magamit sa mga gaya nyong mga baguhan. Kung ito ay meron sa inyo yung bunga ng atis at meron din kayong krus ng atis o krus ng
santol, napakalakas na nito na kapangyarihan para sa mga baguhan. At dadagdag pa na hahawak kayo ng medalyon o ano pa mang relasyon, orasyon, at tiyak mas lalakas pa ang inyong kapangyarihan. At sa mga bago, ganun ang minumungkahi ko sa inyo na kumuha muna kayo ng mga galing na mula sa mga kalikasan bago kayo humawak ng mga nasabing mga proteksyon, sapagkat ito ay dagdag na kapangyarihan sa inyo. At meron ding mga makukuhang mga mutya sa nasabi kong puno. Ang santol ay nagbibigay ito ng mutya mula sa buto nito sa kanyang bunga. At ganoon din ang atis. Nagbibigay din ito ng mutya sa atis sa buto nito. Makukuha mo ang buto nito na kulay itim, mayroon ding kulay brown, at mayroon ding kulay puti. Depende yon sa mga taong mapagbibigyan nila. Sinasabi nung iba na kapag oras daw na nakakuha ng kulay puti, magagamit mo raw ito sa panggagamot, at oras daw na nakakuha ka ng kulay itim, magagamit mo naman ito sa mga sinasabing galing o gayuma. Madali kang magugustuhan ng mga kababaihan o mga kalalakihan. Depende sa yung humahawak nito o mapagbibigyan. Napakaraming mga galing o anting-anting na makukuha sa kalikasan. Mayroon din ang sinasabing galing o mutya ng tubig. Subalit ito ay iilan lamang ang mga mapagbibigyan. Ito ay kadalasang makukuha sa falls o doon sa unang ulan. Unang ulan ng Mayo, nagbibigay ito ng mutya. Ang mahalata mo raw ito na tubig na oras na tumama sa semento o sa lupa ay makikita mong hindi siya natutuyo, para siyang laway, ganun, laway na medyo malinaw na malinaw, at kapag ito ay nahawakan mo, matigas siya na parang bato. Kasing laki lamang ito ng palay, at napakagaling nito o napaka-epektibo na gamit sa ano pa mang pamamaraan, gaya ng kapag ikaw daw ay naliligo o nakalubog ang iyong katawan sa tubig, ay maaring mabilis kang lumangoy o magtatagal ka sa ilalim ng tubig ng nakakahinga, at maaari din daw maging isa kang tagabulag o hindi nakikita kapag ang iyong katawan ay nakalubog sa tubig. Ganon ang kapangyarihan nito, at pwede rin daw itong magamit sa kahit na anong lakas ng ulan, ay pwede rin daw na ikaw ay hindi mababasa. Para kang nakasuot ng payong, ganon. Depende na lang sa nanaisin noong may hawak o nakakuha nito kung siya ba'y magpapabasa o hindi, basta't napakagaling daw ng kapangyarihan ng mutya ng tubig. At meron din daw itong kakayahan na hindi katablan ng ano pa mang sandata na mula sa baril o sa mga matatalim na bagay. At yung iba pa na sinasabing marami pang makukuha, kanya-kanyang paniniwala, subalit ang lahat naman ng napakapaloob sa espiritual ay maaari o imposible o pwedeng makuha ng sino man
na nagnanais. Ang kailangan lang ay gamitin ito sa tama at wasto at sa maganda at magandang pamamaraan. At magamit mo rin ito sa iyong kapwa na pangtulong o makatulong. At marami ang mga kabataan ngayon na nahihilig kumuha o pumasok sa espiritual. Ang maipapayo ko lang sa inyo ay linisin nyo ang di magandang gawain ng yung halimbawa ay yung kayo ay mataas, tanggalin nyo yan. Kailangan maging mapagkumbaba. At yung lagi kayo nakasigaw, iwasan nyo. At hindi naaangkop yon sa mga banal na lihim ng karunungang kailangan maging mapagmahal, mapagkumbaba, at laging nasa isip na laging handa na tumulong sa kapwa-tao. At susubukan ka nito. Halimbawa, ikaw ay una palang tuntong o unang napapasok o nagkahilig sa espiritual. Maraming pagsubok ang siyang darating sa iyo. Andun yung laging mainitan yung ulo, kaunting utos lang mula sa inyong tahanan, mula sa iyong ama, ina o kuya o ate. Agad-agad ay iinitin yung ulo at mapapasigaw ka. Ngunit sa pagkatapos noon, maiisip mo naman na bakit ganon, bakit bigla akong napaganon, sapagkat iyon ay parang testing na sa iyo kung hanggang saan ang kaya mong paglabanan o hanggang saan ang kaya mong magawa. Basta't iwasan lang ang tayo makapanglamang sa kapwa at yung halimbawa ay napapasok kayo sa karunungang lihim, iwasan nyo yung kayo ay makapagsalita ng hindi maganda sa grupo rin ng pumasok din ng espiritual sapagkat hindi na yun naangkop. Dapat sa gawin ay kailangan mapagpasensya o mapagkumbaba. Ano man ang ibato nito sa iyo na panghuhusga o paninira, huwag mo na lang patulan, magwalang kibo na lang kayo at ipasa Diyos nyo na lang sapagkat kung kayo ay papatol, nangangahulugan na hindi rin kayo pumasa sa mga alituntunin kung ano ang mga bawal at siyang nararapat na gawin sa espiritual. Sapagkat ang espiritual ay napakaganda o banal, subalit ang mga karamihang nakakapasok dito ay dinadaan nila sa galing o ang mapagmataas. Marami ang mga baguhan pa lamang na nakapasok nito. Susubukan ang galing at oras na tumalab, iyon na ang pagsisimula ng kanilang pagmamalaki. Sasabihin sila ay may kapangyarihan na malakas, di basta-basta matatalo nino man. Mali ang ganon. Dapat pagbutihin nyo pa kung kayo ay halimbawa ay kapapasok pa lang at kayo ay may ginamot, napagaling nyo, dapat tayo magpasalamat o mapagkumbaba sapagkat iyon ang nararapat. Hindi yung magmamalaki agad na may kapangyarihan siya, ipapakilala agad sa iba ang sarili na siya ay magaling o makapangyarihan o master. Walang master. Pwede kang kilalaning master
hindi sa pamamagitan ng ikaw ang nagsabi na ikaw ay tawaging master. Hayaan mong ang ibang tao ang kumilala sa iyo kung sino ka, kung ano ang kakayahan mo. Bakit kanya tinawag na master? Sa pamamaraan na nakilala ka sa iyong gawa. Hindi yung sasabihing, ako si ganito, ako si ganon, tawagin niyo akong master dahil ako ay magaling. Mali, napakalaking kamalian nun. Sabi nga sa banal na kasulatan, huwag mong ipakilala o ipagmamataas ang iyong kakayahan sapagkat ang nagiging mapagmataas ay kanyang ibababa at ang mga mabababa ay kanyang itataas. Hayaan mong kilalanin ka ng iba sa iyong mga gawa at sa iyong mga nagawang kabutihan, hindi sa mga sasabihing gawang kapangyarihan sapagkat ang kapangyarihan ay hindi sa atin, hindi sa iyo. Ito ay ipinagkaloob lamang mula sa maanghel o mula sa Diyos Ama. Kailangan hindi ito ipagmalaki, bagkus ito ay pasalamatan at suklian ng kabutihan. Yun lamang guys, at maraming salamat at sana suportahan niyo pa ako sa aking mga video at sa aking mga paglalahad sa mga nasabing mga karunungang nakapaloob sa karunungang lihim. At maraming salamat at nagpapasalamat din ako sa aking mga kasamahan, lalo na kay Bro Liam at ganun din kay JR o yung mga taga Iloilo. Binabati ko kayo, maraming salamat at yun ding ating mga tagapakinig mula sa ibang lugar naman. At maraming salamat sa inyo at sa mga sumusuporta sa aking video at sana huwag kayong magsawa sa pakikinig at pagsuporta. Maraming salamat sa inyo.